Ito pala guys, may gagawin akong window type na Panasonic. Nag-yellow siya. Kulang na yung preo niya. So individual ko lang to para malaman kung may leak test namin. Malaman kung saan yung leak. So anin ko lang muna siya. I-release ko lang tong preo niya. Kasi may tira pa siyang preo pero konti na lang. Ayan guys, pinutol ko na yung charging line dito. Ayan o, yung preo niya, yan na lang yung sumisingaw, yung pressure na lang. Ayan o. I-leak-test ko muna to. Duda ko guys, dito yung ano niya, leak. Kasi ito, nagkikiskisan sila nung dalawang copper tube na to. Itong sa capillary tube, tsaka itong ano. Ayan o, may tama, tsaka itong sa likod nito. Ayan. Ayan o. Yan. Ito. So, yan yung nagkikiskisan. Tsaka itong sa may ano ng capillary tube niya. Yan. Malamang ito. So, hindi ko na muna siya baklasin. Hindi ko na lang muna siya ihiwalay. Para i-pressurean, lagyan ko muna ito ng charging line. Para ma-pressurean. Tapos, may leak test muna. So ito guys, pressurean muna namin to para malaman kung ito talaga yung may leak nya. Ayan. Pressurean ko lang ng 200. So dito nga guys yung leak nya, yan o. Ito yung leak nya. Sa kabila. Pero hinangan ko na lang din yon para sigurado na. Ano po ng kutsilyo. So ayan yung leak nya. Ayan o. Nagkikiskisan kasi sila dito nung malaki na tong copper tube na to. Ayan o. Ayan ang leak nya. Ito guys, putulin ko na lang tapos tugtungan ko na lang para sigurado. Kasi pag hininang ko lang siya ng ganyan, pwedeng barahan ng silver rod yung loob ng butas ng copper. Wala ito. So ito guys, pressurean ko na lang ulit. Yan, nakahinang na yan, no? So mali dinugtong pati yung kabila, hininang ko na rin itong malaking tubo na to. Hininangan ko na rin yung may gas-gas niya yung nagkikiskisan. Hininangan ko na, pero ito pinutol ko to kasi dito yung may leak talaga. So ito yung pinutol ko, ito yung may leak niya, oh. Yan yung sumisingaw niya, oh. Kasi kumikiskis na siya dito sa malaki. Nagkikiskisan sila, ayan. Yan na butas. So yan, nagkakarga na siya ng pressure ng hangin.
So testing natin kung may leak pa. Tapos diretso i-cleaning na rin namin to guys, para condition yung ano niya, malinis talaga, para yung lamig niya parang bago ulit. Panasonic to na window type. So yung wala na guys na leak, wala na. Pero pressurean ko rin siya ng 200 PSI para maano natin habang lilinisin ko muna siya, may pressure yun naman. Ito guys, katatapos lang linisin. So i-release ko muna yung pressure niya kasi para ma-vacuum na to. Ayan, malinis na yung system niyan. Kalilinis lang katatapos lang linisin yan. So ayan, vacuum na yan. Ayan, para ma-vacuum lang yan, mga siguro 30 minutes ko i-vacuum yan. Kargahan na ng preyon. So assembling ko muna to habang binabacuum. I-assemble ko na rin muna siya. Ilagay ko na lang yung mga switch nya. So ayan guys, kargahan na natin yan ng preyon. Ayan o. Okay na, tapos na siya vacuumin. Ayan, testing na natin. Yun, gumana na. So ayan, kumpletuhin lang yung preyon yan. Ayan. Kargahan lang natin siya ng mga 70. So ayan guys, makikita nyo yung nag-yellow na yung sa may capillary tube nya. So ibig sabihin nagkakarga na siya ng preyon, may laman na siya. So palusawin lang natin yung mga yellow na yan para hanggang sa makumpleto yung preyon. So ayan guys, lalagyan natin ng amperahe para malaman natin kung sakto talaga yung karga niyang preyon. So 2.4 kasi yung amperes niya, yung amperahe niya. So gawin natin 2.4. So nasa 2.1 pa lang yan. So ibig sabihin kulang pa. So gawin natin 70 yung karga. So ayan guys, pen shop na natin yan. Okay na yan. Pen shop na lang. Kasi mamaya dadaanan na to ng may-ari para pagka kinuha niya na. Ayan, na pen shop na yan guys, nahinang na yan. So ayan, wala nang leak. Tanggalin natin yung pen shop nya. So ayan, okay na yan guys. I-bend lang natin ng konti yung charging line nya para hindi sumabit pag nilagay yung case nya. So ayan guys, okay na yung lamig nyan. Saktong sakto na yan, oh. Ganda na yung lamig, parang bago na ulit. Ayan.